Hello Internet, welcome back sa isa na naman lesson dito sa Pinoy Free Coder Channel. At sa lesson natin ngayon, pag-aaralan natin kung paano gumawa ng isang NPM package at i-deploy ito sa Internet. Okay, so konting overview tayo. What is NPM? NPM stands for Node Package Manager. It is the default package manager for JavaScript runtime of environment Node.js. NPM is used to manage and distribute Node.js packages, which are essential libraries or modules of code that can be easily integrated into your projects. Okay, so konting prerequisites tayo. So syempre dapat alam nyo kung ano yung JavaScript, no? So marunong kayo dapat mag-script o gumawa ng script gamit ang JavaScript kasi majority ng Node.js gawa sa JavaScript. So it makes sense na dapat alam nyo kung paano mag-code sa JavaScript. So, syempre, dapat meron kayo naka-install na Node.js. Sabi ko nga doon sa aking previous na video, meron doon tutorial na kung paano siya install. Okay, so syempre, dapat alam nyo din yung mga basic command ng Git. Kasi later, i-automate natin yung pagpa-publish sa NPM as a package gamit yung ating GitHub action na previous na pinag-aralan natin. Okay, so sabi ko nga kung hindi nyo pa napapanood yung aking mga previous lesson, panoorin nyo muna siya. Pero ililink ko rin sa description yung GitHub action na lesson. Okay? So kung meron na kayo guys na knowledge at meron na kayong mga naka-install na tools nito, nakatagkagaya ng Node.js, Git at meron na kayong GitHub account, pwede na tayong magsimula. Okay, so fast forward tayo guys, gumawa na ako ng aking project folder na papangalanan nating detect breakpoint. So gagawa tayo ng isang script na magde-detect ng web breakpoint. So kung yan ay large, small, medium, so gagawa tayo ng ganong module o library. So gagawin ko lang guys ay mag-open tayo ng terminal. So Control J. Tapos tatype lang natin yung npm init. So hindi ko siya lalagyan ng -y para tuloy-tuloy yung y, o i-yes niya ng lahat. So gagawin natin guys ay isa-isahin natin yung mga information na kailangan. So yung package name natin ay detect breakpoint, so okay lang yan. As version natin 1.0. Description ay this will detect the web browser's breakpoints. Okay? Tapos yung ating entry point o saan natin i-run ating code sa index.js lang, no? Test command wala pa, no? Pero gagawa tayo mamaya ng just test commands. Tapos git repository wala pa, so blank muna yan. Tapos keyword natin responsive breakpoint web. Okay? Tapos syempre yung author ay Pinoy Free Coder. License, okay lang yan guys. So yes. So anyway, pwede nyo naman guys na palitan yan dito na sa package.json na ginawa niya. Okay, so siguro dito sa ating name, lalagyan na lang natin siya ng namespace. Kasi pag pupunta kayo guys sa Node, sa NPM na website, npmjs.com, hahanap kayo ng timestamp na library, no? So makikita nyo guys ay meron siyang napakadami, no? At pag itong timestamp file, so para siya i-install ay npm ay timestamp, no? Pero ang gusto kasi natin ay meron tayong namespace. So sa ngayon ay meron akong namespace na Pinoy Free Coder, no? So sa packages, makikita nyo guys, yan, no? At Pinoy Free Coder /display -age. So kung i-install natin yan, kailangan i-run natin yung clear muna natin npm Pinoy Free Coder /display age. Okay? So mali yung spelling ko, no? Kailangan ng Pinoy. Okay. Okay, so in-install niya na yan, no, as a dependency. Ito yung display age natin. Syempre, hindi naman natin siya kailangan. So, kailangan, i-uninstall na lang natin. So, npm uninstall. Pero gano'n, no, saka gano'n din yung natin, target natin. So, dapat, pag na-deploy na natin yung ating package, ay lahat na ng mga developers o lahat na magkakaroon ng public access
dun sa ating library at pwede nilang gamitin yung ating tool, no? Okay, so paano mo lagyan ng namespace? Madali lang naman guys, no? Lalagyan lang natin dito yung ating handle, ano? So, detect now, bura yung aming detect, yan. So, pag dineploy na natin siya, ito yung magiging pangalan niya, Pinoy Free Coder /detect breakpoint. Okay? So, gagawa na tayo ng ating index.js, yung ating entry, no? At gagawa na tayo ng una nating script. So, hindi naman necessary na, ano, no, gayahin nyo to kasi i-deploy ko naman siya sa GitHub. Tapos, pwede nyo naman kopyahin na doon. Pero, so, ika-copy ko na lang yung aking script, ano. Meron ako dito naka-ready. Tapos, ipipaste ko na lang. So, pwede nyo na lang yung guys na kopyahin doon sa GitHub repository. Kasi yung ating focus ng ating lesson na yan ay kung paano mag-deploy. Okay? So, i-explain ko na rin, no? So, meron tayong mga default na breakpoints dito. So, syempre, pag small, 576, pag medium, 768, pag large, 992, then extra large 1. So, size to ng browser, ha? Okay, so yung ating class, responsive breakpoints. Tapos, i-handle lang natin kung ano yung current breakpoint na function. Tapos, i-handle yung resize. Tapos, yung magsiset up lang tayo ng listener. Okay? Okay, so sumunod naman kailangan natin i-test yung ating script. So, kailangan natin mag-install ng Jest. So, npm install save dev Jest. At kailangan din natin mag-install ng JS DOM. Ano? Kasi yung ating environment ngayon ay hindi gagana kasi kailangan natin siyang uh, i-include no, sa ating index.html. Pero mamaya na yon pagka-build natin. Ang mangyayari kasi guys ay mag-error siya kasi kailangan ng actual browser para mag-work yung ating script. Kaya kailangan natin mag-install ng JS DOM para ma-simulate yung isang browser. Okay, so check natin kung na-install. Ayan, so ito yung Jest, saka yung JS DOM. Tapos gagawa na tayo ng ating detect breakpoint .test.js. Okay, so meron ako ditong naka-ready na script na, no? So, ipipaste ko na lang para din na natin i-type. Pwede niya naman itong kopyahin na lang doon sa GitHub repository na gagawin natin. Okay, so meron lang tayong tatlong test, no? So, kailangan na initialize yung default breakpoints. Tapos, kailangan na detect yung current breakpoint. Tapos, you should update the current breakpoint pag nagbago yung window size. So, ganun lang kadali, no? At tapos gagawa tayo ng ating jest.config.js. Okay, tapos module exports is equal to test environment node. Tapos yung ating test match. I-wildcard na lang natin guys. No? So, ibig sabihin, pag nagkaroon tayo ng npm test, lahat ng file na may test, file na nasa loob ng folder o subfolders or sa root, basta nagtatapos sa test.js ay iraran niya yan. No? So, example nga itong ating detect breakpoint.test.js. Iraran niya yan. So, punta tayo sa package.json kasi itong test script natin, papalitan lang natin siya ng Jest. Okay, so try natin i-run. Clear muna natin to. npm run test. Okay, so pasado naman lahat niyan. Okay na sa puntong ito, okay na yung ating script. So, pwede na natin siyang i-deploy. Okay, so bago natin siya i-deploy, kailangan muna natin siyang i-build. Ano? So, maglalagay lang tayo dito ng ilang dependencies. So, npm install save dev. So, kailangan natin ng Babel Jest. Tapos, Babel core. Babel CLI. Tapos yung Babel preset env.
Okay, so yun yung kailangan natin para ma-build natin 'tong ating package, ano. Okay, so yung ating script kailangan lang natin siyang gawing, close na natin 'tong iba. Dagdag natin yung ating build. So yung ating build kailangan lang natin siyang i-run ng Babel, tapos kailangan natin gumawa ng source na folder, tapos -d, tapos yung ating, disk. Okay, so gagawa ako dito ng source, tapos yung ating, index.js, ka-copy ko na lang 'no, tapos copy, tapos dito pa-paste natin, 'yan. Okay, so basically puwede naman yung index 'no, imo-move na lang natin pero, for the build purposes lang, ganyan na lang yung setup ano, npm run build. Okay. So ito na yung compiled version ng ating, ginawang ano 'no, library. So try natin guys na gumawa ng index.html. Okay, so Kemet abbreviation ano, kung kayo ay, ah, subscriber ng Pinoy Pre-Coder alam niyo na kung paano yung gawin. Okay, so sunod natin gagawin ay kailangan natin siyang i-include ano. So script, source, dot, yan. So kailangan lang natin 'tong JS na 'to. Okay, so kailangan natin gumawa ng isa pang script pero siguro sa tingin ko dito na lang sa loob ano. Kasi gagawin lang naman natin iko-console log lang naman natin siya. So constant break, point, helper equals to responsive breakpoints. So basically in-instantiate lang natin yung ating class ano ito. Yan, so pinapi-paste ko na lang baka mali ang spelling. Okay, taas yung ating breakpoint helper. Tatawagin lang natin yung handle, resize na function. At, arrow function ang gagawin natin. Tapos ko-console log lang natin yung kanyang, breakpoint, change to, tapos kung ano yung, this, that, current breakpoint. Okay. So gagawin natin guys ay right click. Tapos open with live server. So kung wala pa kayong naka-install guys sa extension, meron ditong extension na na available na sa loob ng VS Code which is yung live server. Install nyo lang yan. Okay, so balik tayo, right click, tapos open with live server. Okay, so ito na yung browser natin naka-open sa port 5500. Open lang natin yung ating console. Ayun, meron tayong problema. So kailangan pala na breakpoints cannot be invoked without a new. Okay, so itong ating script, i-update lang natin ano, equals to new. Yan, para ma-instantiate. Tapos itong uncut module, no, i-ignore muna natin. Pero kung titingnan nyo, pag nire-resize mo yung window, ayan, kino-console log niya kung ano yung breakpoint niya. So nag-medium, nag-small, saka nag-large, saka nag-medium ulit. Okay, so hindi pwede yung extra large eh. Meron tayong extra large. Ayan, nag-extra large siya. Ayan, nag-console siya na extra large. Okay. So close na natin tong ating browser na to, no, at pwede na natin siyang i-deploy sa ating npmjs.com, ano, dun sa ating packages. Okay, so very straightforward lang naman, no. Pagpunta kayo sa www.npmjs.com at hindi pa kayo nakakagawa ng account, ay pwede kayong gumawa sa sign up, ano. Yan, so basic lang kanilang requirements, username, email, and password. Tapos kailangan niyo lang siyang i-verify 'no. So 'yun ang isang mahalaga do'n, kailangan naka-verified yung email niyo. Kasi hindi gagana yung inyong pagpa-publish, okey?
So, siyempre close natin 'to 'no at meron na akong account, ito 'no. Ito yung account na ginamit din natin sa ating account na ginamit sa GitHub Actions na tutorial. Okay, so basically ang gagawin natin ay magde-deploy tayo rito ng panibagong package. Okay, so paano ba 'yan? Ang gagawin natin guys ay npm login muna. Okay, so please enter to open in the browser. So itong login na 'to ikaka-copy lang natin, tapos i-open ko dun sa ating browser 'no. Okay, so meron ako naka-setup na two-factor authentication 'no, so kailangan ko maglagay ng password. Okay, so nalagay ko na yung aking password 'no, so go to homepage, naka-login na ako. Tapos kung babalik tayo dun sa ating, script ay na yung status natin ay login na, okey? So may mga ilan tayong gagawin dito bago natin siya i-deploy 'no. So kailangan natin siyang i-push muna sa GitHub 'no, para ma-include natin yung GitHub repository dito sa package.json. So pupunta rin ulit ako sa ating GitHub. Okay, tapos gagawa ako ng panibagong repository. Okay, so create repository. Okay, so sinide by side lang natin yung layout 'no. So pwede nating i-run itong mga command na 'to. So una muna guys ay git init. Okay, cancel. Kasi dito guys 'no, in-include niya yung node, underscore modules which is dapat hindi. Okay, so gagawa tayo ng git ignore. Ayan, git ignore na file tapos i-ignore lang dapat natin yung node, modules. Yan. Okay, so ulit ano, git add, tapos git commit, initial commit, tapos rename yung branch, git, ah, branch dash m main. Ayan, tapos ito ko-copy na lang natin 'to 'no. Yan. Tapos git push dash u, origin tapos main. Okay, so pag ni-refresh natin yung ating repository, dapat nandito na yung ating, code. Okay. So ang gagawin natin naman guys ay kailangan i-update natin yung itong ating, copy natin 'to 'no, yung ating, GitHub link at pupunta tayo sa ating package.json. Tapos siguro baba ng scripts o keyword, repository, 'yan. Tapos type git, tapos yung URL niya ay paste natin yung ating URL. Okay, so balik tayo rito 'no sa ating, npm. Puwede na natin siyang, i-run. So npm, nakapag-login na tayo. Ang gagawin naman natin guys ay kailangan natin siyang, i-publish 'no. Pero ang problema kasi guys 'pag pinublish mo siya, so katulad nito 'no, so npm publish, ayan. So manghihingi ng authentication na kasi meron akong two-factor authentication 'no. So open lang natin siya sa browser 'no. Okay, so naka-hide yung isang browser ko kasi kita yung IP 'no, saka yung password 'pag magta-type ako ng password. Ayan, so okey na, kaso lang makikita niyo guys yung, magkakaroon siya ng 402 payment 'no, required. Ibig sabihin kailangan paid siya. Kasi itong ating, ah, NPM 'pag public ka ay free. Pero 'pag private, package siya, kailangan mo na magbayad which is $7 per month ano.
So yung NPM package ay NPM publish ay default na ina-assume niya na initially naka-private ka. Okay, so sa una lang naman yun. So kailangan natin siyang i-flag na hindi private. So NPM publish, tapos yung access niya, lalagyan natin siya ng flag na access public. Okay, so ano natin, authentication, mag-comply lang tayo sa kanilang security, no? Input ng password. Okay, so yun, no? Sabi niya, Pinay Free Coder Detect Breakpoint na version 1. Okay na daw siya. So pag na-refresh ko to, packages. Kasi meron dito 2 packages na siya. Ayun. So kailangan lang pala siyang kaya ganyan. So yun, ito na yung ating ah, package. Okay. So kulang daw siya ng readme, no? So kailangan lang natin siyang mag-add ng readme file. Mapapansin nyo guys ay yan, ito na yung ating GitHub repository tapos yung homepage na so ayun, na-deploy na yung ating package no, sa internet. Okay, so sunod natin guys ay gagawa tayo ng ating workflow. So dapat na pahapiwan nyo o alam nyo na yung GitHub Actions. Ano? So gagawa tayo dito ng automation action na kailangan i-build, i-test, tapos i-deploy nyo dito sa ating NPM. Okay, so gagawa tayo ng ating .github na folder, no? Tapos sa loob ng GitHub, gagawa tayo ng workflows. Yan, mali pa yung spelling. Ano na yun? Tapos gagawa tayo ng panibagong file. So, papangalan ko lang siyang publish.yml. Okay, so ang magandang gawin ay kakopy ko na lang yung ating ano no, yung nauna nating workflow dun sa display page, yung sa previous na tutorial. So kakopy ko na lang siya. Ayan. So i-explain lang natin siya ng uh, mabilis, no? So okay, so ano muna guys, i-ready lang muna natin tong ano no, access token natin. So dun sa ating npm.js, punta lang tayo sa access tokens ano. Okay dito. So, kailangan natin mag-generate ng ating token habang minamodify natin itong ating flow. So, palitan muna natin to no? Publish workflow, CI, yung ating name. Tapos yung trigger natin sa main pa rin. Wala naman tayong ibang branches. Tapos ito, tatanggalin ko na yung 16, ano. Pero nasa sa inyo pa rin yung kung gusto nyo i-build or i-test siya sa mas mababang Node.js version. Okay, so yung ating checkout ay version 4 na. Tapos yung ating width, no? Papalitan natin siya o magdadagdag tayo rito ng bagong line, which is yung registry URL. Okay, so yung ating registry URL ay https registry.npmjs.org. Okay. So ito, didelete na lang natin guys, no? Lalagay tayo ng panibagong name. Okay, so install dependencies. Okay, so hindi ko malaman kung bakit ano no, nagkakaroon siya ng every time na nag-i-indent siya, nagkakaroon siya ng red line. So anyway, ignore muna natin yan ano. Okay, so run pipe bar. So yung pipe bar ay katabi o nasa taas ng enter ha. Tapos npm install. Ibig sabihin kasi ng pipe bar na yan,
allowed tayong mag-new line ano, mag-enter. Okay, npm ci as another name, build naman ano, sabi sa inyo nga every time na mag-i-instantiate tayo ng bagong line, ihiwalay natin siya ng name. Okay. Ng bagong command pala, sorry. Tapos ano yung panibagong run, npm run build, tapos panibagong name, run test, run npm run test. Okay, so yun yung command niya. Then save. Okay, so sumunod naman natin guys ay ihiwalay natin yung ating ano, no? So dapat katapat ng build. Dapat katapat siya ng build. Ihiwalay natin yung build saka yung publish. So mamaya pagka dineploy natin sa GitHub, makikita niyo kung bakit ano. Pero ganun pa rin naman yun, runs on Ubuntu latest, tapos needs, build. So ibig sabihin na needs guys, kailangan muna matapos muna tong unang job natin which is yung build bago niya i-run to. So naka-require siya. Okay. Tapos yung steps ulit natin. Ano? So yung steps natin, kailangan lang natin ng panibagong name, checkout code. Actually, pwede na natin siyang kopyahin dito. No? Yan, sa steps. Kopyahin na lang natin siya. Okay. Pero dito sa Node version, actually pwede natin itong ano, no? Lagyan na rin ng name. Nakakalimutan pala natin doon sa previous tutorial. Ano? Pero di naman siya nagreklamo. Okay, so checkout code. Para lang makita natin guys yung pinakabuong map ng ano, ng pangyayari. Okay, so di ko rin alam kung bakit nagkaroon ng red line na naman. No? So anyway, bother dyan sa ano na yan, sa red code na yan. So baka restart ko na naman yung aking Node.js, yung aking VS Code. Anyway, balik tayo doon sa publish. Ano? Checkout code, tapos another name na naman, copy ko na lang. Yan. Hiwalay natin. Ano? Tapos ito, kailangan nating use Node.js. Anyway, no, i-copy nyo na lang siguro to sa GitHub repo no, para di nyo na siya ima-manual type. Pero sa akin, syempre, ita-type natin. Node version. Okay? Set up, tapos node version, kukunin niya yung ano, okay na, no? Tapos panibagong ano ulit, name, name, install dependencies, tapos run, npm ci, no? Tapos another name. So dito na natin siya ipapublish. Para publish to npm. Okay? Tapos i-run natin yung kaninang nirun natin. So npm publish access public. Okay, so balik tayo no, mamaya restart ko na lang yung VS Code natin. So kailangan natin mag-define dito na env. Okay? Kasi yung env natin, depende no, pero kalimitan na ginagamit auth node node auth tapos token. Okay, tapos kailangan natin dito mag-specify ng token. So dito papasok tong pag-generate natin ng token.
Okay, so generate token, classic, tapos use security. So hide lang natin ako kasi mag-i-input ako ng password. Okay, verifying. So kailangan yung pangalan ng token na 'to, yun yung pangalan dito. Okay. Tapos, tatlong klase siya 'no, isang read only, kung balak naman magbigay ng token sa, outside of your organization o sa tropa niyo 'no, pero ayaw niyo silang ipa-write, puwede itong read only. Tapos ito naman yung automation para sa CI/CD. So ito yung gagamitin natin 'no. Then yung pangatlo, yung publish, magagamit yung token na yun pero kailangan mag-prompt ng ano, ng 2FA. Okay, so dun tayo sa automation. Okay, so generate. Okay, so huwag niyo muna i-close 'no, kasi kailangan natin i-copy 'to. Okay, copy natin 'to. Tapos balik tayo dun sa ating repository, tapos settings. Okay, so under settings, kailangan natin punta sa secrets and variables, tapos actions. Okay, so kung mapapansin niyo guys, meron na ako rito 'no, kasi nag-test na ako kanina. So, i-edit lang natin 'to, tapos papalitan ko na siya ng bago, update. Pero pansin niyo guys, yung node, authentication 'pag naggawa kayo ng bago, kailangan yun din yung ano 'no, yung pangalan nung, token, dapat pareho sila. Okay, so tapos na tayo diyan 'no. So balik tayo dito sa code natin. Para ma-access yun, punta tayo sa secrets, ta's kung ano yung pangalan ng token. So mapapansin niyo guys, meron ditong GitHub token 'no, so pero hindi yun yung gagamitin natin, ang gagamitin natin yung eto, okey. So i-re-restart ko lang, o-pause ko ta's i-re-restart ko lang. Okay, so after ko ma-restart yung VS Code ay okay na, nawala na yung red light. Okay, so bago tayo mag-push 'no, kailangan natin pumunta muna, so isa pa uli nating ise-set up ay kailangan natin pumunta sa ating profile. Okay, so paano pumunta sa profile sa GitHub? Ito lang, your profile. Hindi pala yan, sorry guys. Kailangan natin pumunta sa settings, dun sa under ng profile, kailangan natin pumunta sa settings. Okay? Okay, so under ng settings, kailangan natin pumunta sa developer settings. Okay. So after ng developer settings, kailangan natin pumunta sa personal access tokens, tapos tokens na classic. Okay, at kailangan natin mag-generate ng token. So kailangan natin ay yung classic. Okay, so ito guys ay kailangan lang nating pangalanganan na GitHub token. Ito, ganyan. Tapos kailangan natin siyang lagyan ng access na hanapin natin yung package, ano, package. Ayun. So, dito sa under workflow 'no, kailangan lang natin siyang lagyan ng read package ito na access. Okay, then, generate. Pero meron na kasi ako naka-generate guys, kaya hindi ako magge-generate ng bago. Pero yun lang yung ilalagay natin yung read packages 'no. So, download, packages and, from GitHub packages registry. Okay, so 'pag meron na kayong token na ganyan 'no guys, ay kailangan natin gumawa ng, bagong file which is ang pangalan ay, dot, npmrc, okey? So kailangan natin i-specify yung kung saan tayo magpu-push na directory sa npm. So kailangan natin ng, variable dito which is dapat yung owner 'no, tapos registry equals to https npm.pkg.github.com. Okey. Tapos, /npm dot, so copy ko na lang 'to, yung npm na 'to, yan. Tapos / ulit, underscore auth token,
equals to token. Okay, so gagawin nito guys ay kukunin niya lang yung naka-set na token, yung kaninang nilagay natin dito 'no, sa loob ng inyong, repository. Tapos dun sa registry, automatic ano, dun sa registry na pagpu-push-an niya, automatic kung sino yung owner 'no. So made-detect naman ni NPM na yung owner saka yung nag-push sa kanya ay iisa. Okay, so anyway automatic naman na yan. Okay. So sa, tingin ko puwede na tayong mag-push ano, okey. So hindi na-detect 'no. So dito na lang sa package 'no para lang makapag-push tayo, palitan natin yung version 2 na ano, 1.0.8. Okey, so git add, git commit, change version number, git push origin tapos main. Okay, so nakapag-push na tayo, hintayin na lang natin 'no dito sa actions. Ayun, so lakayan natin ng konti. Okay, so makikita niyo guys dalawang ano na 'no, dalawang flow na siya. Isa is yung sa build, kasi 'di ba hiniwalay natin siya. Isa yung sa build, isa yung sa build ta's isa yung sa publish. So dalawa siya. So kaya naka-dependency itong publish sa build kasi kailangan matapos mo na yung build bago i-run yung publish. Okay. Okay, so lahat na-publish na 'no, after natin mag-push. So titingnan natin yung ating packages, yun. So pupunta tayo dito sa ating, detect breakpoint na package at mapapansin natin siya ay, version 1.02 na. Okay. So isang take note diyan ano, so crucial diyan yung version number, yung versioning. Okay, so try natin magdagdag dito ng ano, o tanggalin natin 'tong comment na 'to, 'yan. Git add, git commit, and remove comments, main. Okay, so tingnan natin kung anong mangyayari dun sa GitHub. Remove comment, punta tayo sa action. Okay, yun. So may error na tayo 'no. So kung babasahin natin yung error, ayan 'no, 403 forbidden nakalagay. So you cannot publish over the previous published, version. Okay. So dito na papasok guys yung ano niyo 'no, yung discipline niyo na 'pag magpu-push kayo ng bagong update o bagong version sa inyong, repo, kailangan niyong, ah, kailangan niyo 'tong ano 'no, i-increment. Kaya kung ayaw niyo naman siyang i-increment ng manual, puwede niyo siyang i-ano sa script na, 'di ba 'pag nag-npm build kayo dito 'no, 'pag nag-npm build kayo puwede niyo na ring i-run dito yung npm, version patch. Okey, so 'pag nag-version patch siya kung pansin niyo yun nag-ano siya 1.03 na, upgrade. Git push origin. Okey, so yun, siguro ang magandang practice na lang ay, i-modify niyo 'tong script niyo na everytime magbi-build kayo dito sa inyong development, machine, isama niyo na rin yung ano 'no, yung npm
version patch na command kung ganyan ano. Kung gano'n ang magiging diskarte niyo. Pero maganda nga niyan, maging discipline kayo na kailangan niyo everytime na may binabago kayo sa code, ina-approve niyo 'tong ano 'no, version. Okey, so balik tayo dito sa ating workflow, action, yun ano lang 'no, simpleng commit lang 'to. So dapat okey pa rin 'yan 'no, magpa-publish pa rin siya. So yun, nag-publish pa rin naman siya at 'pag tinignan natin 'tong, ah, ating packages, yan version 1.03 na siya. Okey? Okey, so siyempre bago natin tapusin guys yung ating tutorial, i-test muna natin yung ating, ginawang project ano. So control J, ah, npm init tapos dash y na lang natin guys 'no. Yan, so meron tayong instantiation o initiation ng npm tapos npm install, at Pinoy free coder tapos, detect, breakpoint. Okay, so yun nakuha niya dun sa node package, registry yung ating ginawang, project. Okay. So guys 'no, dito ko na tatapusin 'tong lesson at sana meron kayong natutunan na bago dito sa ating channel. At kung gusto niyo pang matuto at hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing at i-hit niyo yung bell button para updated kayo sa susunod na lesson dito sa Pinoy Free Coder. Again guys, maraming salamat at kita-kita tayo sa susunod na lesson.